Hello guys! Ayan, so ngayong araw na to guys ay samahan ninyo ako magpalit ng cover ng kama. So ayan guys, ang araw na to ngayon ay araw ng pagpapalit. So itong kwarto na to ay dun sa anak nilang lalaki. So ayan, magpapalit ako. Bali nagpapalit ako ng cover ng kama dito is every month, 2 beses. Yan, every 2 weeks nagpapalit ako ng cover ng kama nila. So ayan, itatanggalin ko na itong mga papalitan natin. Ayan. At hindi naman siya karumihan talaga. Okay lang naman. So kailangan lang talagang palitan kasi 2 weeks na. So ayan, pagpag lang tayo ng konti. Kasi dapat talaga binabacuum ko pa to. Pag sinisipag ako o pag sinasakayan talaga ako ng kasipagan, binabacuum ko talaga yan, yung ibabaw ng mattress niya. Pero dahil ngayon ay medyo tinatamad-tamad ako ng konti, pagpag lang muna tayo. Kasi nung nakaraan naman, winacuum ko naman yan. Hindi naman yan malikabok. So, ayan, at ito na nga. At matapos kong pagpagan, syempre punas-punas natin ng konti. Para naman masabing kumintab yung paligid ng kanyang kama. Yung kanyang headboard. Ayan, yung board ng kama. Pinunasan ko lang yun ng basang-basahan. Tapos ito, una natin ilalagay itong cover. Ayan, ipipit natin siya dito. Hila-hila lang yan, hila-hila. Ayan, ganyan-ganyan lang siya. Tapos, medyo, syempre, pagka nakakahilo siya kapag nag-iisa ka lang. Hindi, syempre, kasi ikaw yung gagawa pa ikot-ikot, ganun. Pero nakakatuwa lang talaga dito, yun nga, okay lang sa kanila. Basta napalitan mo, okay na yan. Hindi naman importante na kailangan talagang, alam mo yung plat na plat, or yung iba nga, sa iba pinaplansya pa kasi yung cover ng kama. Pero dito naman sa amo ko, hindi naman kailangan plansyahin yung cover. So ito naman guys, ilalagay ko to ng pabaligtad kasi ito yung kanyang comforter. Kasi may ilalagay dun sa loob niyan. Bali ito, double kasi yan. Ayan, ilalagay ko muna siya, ilalatag ko siya ng nakabaligtad. As in, baligtad talaga siya. As in, yung parang damit na baligtad, ganun. Bali, ang purpose kasi nun, guys, kaya nilatag ko siya ng pabaligtad para mabilis kong maipasok yung kanyang comforter dun sa loob. Yan, kasi meron niyang comforter na ilalagay ka dun sa loob nun. Para siyang bibihisan, parang ganun. Basta, yun na yun. Ayan, ito yung comforter niya. Ayan, para siyang manipis na foam, parang ganun. Para sa pag malamig ba yung panahon, pag malamig yun sa gabi. So, yung apat na sulok niyan is may tali. Pag dudugtungin ko lang siya dito, itatali-tali ko yung apat na sulok niya para kapag sinuot ko siya mamaya, hindi siya sasama. So, ayan, matapos ko siyang itali, kailangan mo lang siyang ihila-hilahin para maging pantay siya sa apat na sulok. At para kapag inikot mo siya mamaya, yan, ganyan guys, iikutin mo siya parang lumpia. Ayan, parang nang naggagawa ng lumpia. Ayan, sa madalit sabi. Ayan, parang ka naggagawa ng lumpia. Ikutin mo siya ng ikot hanggang sa dulo. Tapos, kapag dating doon sa kabilang dulo, meron naman siyang butas. Ayan, tikat. Ayusin natin yung camera. Meron siyang butas dito. Kasi sabi ko nga sa inyo kayo na double yun. Isusot ko yung kamay ko doon. Hihilahin ko yung kabilang sulok. Ayan. Tapos sa kabila, ganun din. So, ayan, nalaglag pa nga. Yung kabilang sulok na ganun. Pag nahila mo yung kabilang sulok na yun, ngayon mo siya babaligtarin. So, 'di ba, yung pagkalagay ko kayo na nakabaligtad siya, ngayon okay na siya. Hindi na siya baligtad, 'di ba? Ganun yung technique. Ganun yung technique ko pagsuot ng comforter sa kanyang cover niya. So, ayun hihila-hilahin mo lang siya ng ganun. Para pag hinila mo siya, hindi na siya baligtad. 'Di ba kayo nung nilatag ko siya kanina, pabaligtad siya. So, ngayon hindi na. Tapos nasa loob na yung comforter niya, bali hindi naman sasama kasi yung apat na sulok niya is may tali. Tapos yan, hihilahin mo lang siya dito ng konti sa baba para maging pantay. Tapos dito ilalak mo yung mga botones niya. May mga botones kasi niya sa baba para hindi siya lumabas. Para hindi naman lumuwa yung comforter dun sa loob. So, ayan nga guys. So, 'di ba? Tapos, yan, tupiin natin ito para may karoon ng konting design. Tapos, lalagay ko muna ito sa may mga unan niya, mga punda ng unan. Kapag naglalagay ako ng punda ng unan, binabaligtad ko muna yung punda. Tapos, yung kabilang sulok, kinakapitan ko ng ganyan. Tapos, hihilahin mo siya. Hihilahin mo siya dito sa baba. Sige lang, tats, hila, pagpag, sige lang hanggang sa pumasok na siya. Ayun. Tapos yung pangalawang una naman, ganun din. Babaligtarin ko muna yung punda niya. Yung punda niya ay babaligtarin ko muna. Tapos, isusuot ko yung aking kamay sa kabilang sulok lang. Tapos, dadakutin ko yung dulo ng unan. Pag kanan, kaliwa. Ganun lang. Parang nakaayon ba. So, ayan lang. Pagpag mo lang na ganyan. So, ayun, nakapunda na siya. Simple lang naman. Siyempre, gawain mga babae yan. Talagang alam na natin yan. Tapos, itong kanyang hotdog na unan, binabaligtad ko rin. Tapos, kakapitan ko yung kabilang dulo. Tapos, hihilahin ko siya dito, pababa. Hihilahin mo siya ng hihilahin. So, ganun. Medyo nakakapagod din naman talaga kasi, syempre, kailangan mo ng puwersa ng mga braso. Tapos, ayan. Tapos, pagka ganyan na, ipasok mo lang siya doon. Pagpag mo para mapasok sa lahat sa loob. Ayan. Tapos, tatalian mo na. So, ayan lang guys. Diba? Nakapagpalit na ako ng cover. Ayan, ayusin natin to para magkaroon naman siya ng design. So, ayan guys, kung umabot ka sa dulo ng video na to, baka naman hindi mo pa ako na-follow, pakikalabit mo na rin yan. So, ayan, thank you po. Thank you sa pagpanonood at ayan, charan, nakapagpalit tayo ng cover. Thank you for watching. See you on my next video. Ayan, that's life. Bye!